Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano ang nagawa ng isang nanay para mapagbantaang papatayin ang sarili niyang anak? Ang mag-ina magtatapat sa case to face. Lagi kami po nag-aaway. Una po kasi nag-asawa siya ng paulit-ulit eh. Kaya ko po Pinabayaan ko daw sila dahil gusto daw niyang po mag-aral. kahit gustong-gusto ko po mag-aral ng mga panahon na yun. Kaso yung mga kapatid ko yung pinag-aral nila, taas huminto din. Masakit talaga sa akin na yung bilang isang magulang na ikaw isusumpa ng sarili mong anak. Sobrang sama na po ng loob ko. Halos hindi ko na po makayanan. Kaya nasabihan ko siya na mamatay na lang siya. Ngayon makikita po natin ang away ng isang nanay at ng kanyang anak na nag-aabot pa sa sakitan. Nireklamo ng isang nanay ang kanyang anak na inaapi daw siya, inaabuso, sinasaktan. Bilanggong namatay sa kulungan, hindi na ipaalam agad sa kanyang pamilya. Hahanapan ng hustisya sa payong kapatid. Nakalagay, Dear Ginang Teresita, ikinalulungkot po namin ipaalam sa inyo na inyong asawa ay patay na ng April. Nagtataka lang po ako, bakit kailangan pang paabutin po ng 2 buwan bago nalaman na namatay siya. Kasama ko po kasi yung mga anak ko. Sabi po nila, pwede pa po bang makita yung papa namin? Sabi po, bawal po. Kaya sabi, cremate na po. Sabi ng iba, wala kang panalo pag gobyerno ang kalaban. Lalo't lalo na kung ang iyong ipaglalaban ay isang preso, convict, or tinatawag nating persons deprived of liberty. Ano ang protocol pag may nangyari sa loob ng bilangguan in terms of yung karapatan ng mga mahal sa buhay na malaman ang nangyari sa isang nasa bilangguan? At isang retiradong dentista, pasasalamatan natin. It shows that there's hope for humanity when we see yung mga kababayan natin na nagbibigay ng kontribusyon, yung kanilang either yung kanilang talent or dala lang ng kanilang kasipagan, naglilingkod sa ating mga kababayan. In this case, it's a retired dentist who keeps on giving back. Napakaraming organisasyon na sinalihan, nag-volunteer at retired man siya sa kanyang trabaho, hindi siya retired sa kanyang mission na makatulong sa iba. So, abangan nyo mamaya, Truth or Consequence. Go! At syempre, hindi ho mawawala yung ating kasiyahan, katuwaan. Marami ho ang mananalo ng mga premyo. Marami ho ang mananalo sa Alan Pietnit. Syempre, wala hong uuwi na walang regalo mula ho sa ating munting palabas. Kaya tutukan niyo po ang ating mga kwento ngayong gabi. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo.
At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kung makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka dyan, kasama yung CIA dyan sa jury mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda.